Welcome back to our channel. Today is 14/12/2025. Pag-usapan natin ang REITs investment. Ang ating total value ngayon is 177,126 at naging 5 holdings na ang ating hawak na REITs. Ang ating hawak na REITs ay nadagdagan ng isa. Ito ay ang ERITs. ERIT. Kaya mayroon na tayong ERIT, SERIT, PhilREIT, MREIT at RCR na hawak. Ang current valuation nila ngayon ay si ERIT ay 8.0% undervalue, SERIT is 2.4 undervalue, PhilREIT is 15.9 undervalue, MREIT is 10.5 undervalue, RCR is 2.7 undervalue. 7 days return, si ERIT ay mayroon itong 1.4% gain, si SERIT ay negative 1.1%, si PhilREIT ay negative 1%, si MREIT ay 0.4% gain, si RCR is 1.3% gain. Si ERIT ay mayroon itong 5.8% dividend yield. Si SERIT is 5.6, PhilREIT is 7.7, MREIT is 7.1, RCR is 5.2%. Ang kanilang future dividend yield is si ERIT ay mayroon 6.1%, SERIT is 5.8%, PhilREIT is 9%, MREIT is 7.3%, RCR is 5.9%. Ang return natin, ang nagbigay sa atin ng malaking return ay si RCR pa rin. Tapos sinundan ni MREIT, sinundan ni SERIT, si ERIT at si PhilREIT. So kung makikita natin dito, naka-negative si ERIT na kabibili natin. Ito ang ating hawak na REITs. Ang shares na hawak natin sa ERIT ay 500, si Citicorp ay 6,000, Philinvest is 18,000, MREIT is 3,900, RLC is 3,200. Ito ang transaksyon natin kay ERIT. Bumili tayo ng 500 sa price na 43.11 sa halagang 21,555. Hindi ganun kalaki ang ating binili sa ERIT dahil hindi rin ganun kalaki kasi ang ating hawak na cash flow. May inaasahan tayong parating na dividends ngayong December 19. Ito ay ang MREIT. Si ERIT, wala pa tayong matatanggap na dividends dahil kabibili pa lang natin ito. Dapat bumili tayo ng ERIT before November 25 kung gusto natin makatanggap ng dividends ngayon. So, kapag bibili ka ng kanilang stocks, dapat makabili ka before X date para matanggap mo yung kanilang dividends sa pay date. At inaasahan natin na matatanggap natin ang ating dividends sa MREIT ngayong December 19. Sa updates, makikita natin dito kung ano ang kanilang update sa ating mga hawak na REITs. Sa earnings, dito lumalabas ang earnings nila, kung kailan lumabas yung earnings at kung magkano yung kanilang mga kinikita. Nandito rin yung valuation, nandito rin yung narrative update, kaso wala pang nakalagay. Sa dividends, nandito rin kung kailan dumating yung dividends nila at kung magkano yung dividend na ibinigay. Sa insider trading, dito nyo makikita kung sino-sino yung mga bumibili sa ERITs. Kung sino-sino sa mga nakaupo sa ERITs ang bumibili dito. Dito rin makikita kung mayroon silang risk and legal, kung mayroon
uh, anong tawag, kung may kaso ba o may problema ba ang ating hawak na stocks. Ito ang ating hawak na stocks at ito ang kanilang pagbabago ngayong linggo. Pag-usapan uli natin sa susunod na linggo kung may bagbago ba sa ating mga hawak na stocks, kung tataas ba sila o bababa, or kung may magbago ba sa kanilang mga narratives. Hanggang sa muli, kita-kits sa next week.